May sound ba tayo? Yun, meron na. Wait. At nawala. Test. Hindi. Okay na ba tayo? Okay na okay dahil syempre weekend na naman. Yes. Marami sa ating mga kababayan. Bakasyon. Iba may pasok ng Sabado. Pero pinakamaganda ron, yung prime time ng sports. Yes. Kaya trabaho na naman basketball tayo. din, no? May mga Oo, laban. basketball. Bukas meron sa Laguna, Ginebra, Kia, and then Linggo meron na naman. Double header. Yes. Ayan. Exciting. Marami pang... Pupunta kayo sa Laguna? Hindi muna. Baka Sunday na lang ako. Sa Sunday. Pero mamaya. Nandun. Oo. Ngayon nga, ongoing yung game eh. NLEX Token Text. Ayan. Sinong bet mo doon? Ang bet ko si Snow Badwa na nanonood sigurado yan ngayon kahit na medyo nagpapagaling. Yes, oo nga eh. Get well soon. Ayan. Ako, I'm sure sabik na sabik ng ating mga kababayan sa mga balitang sports. Kaya Meg, simulan na natin. Yes, let's do it. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-24 ng Oktubre, taong 2014. Simula po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Kaya't samahan nyo kami sa susunod na 1 oras dito sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Sa ngalan po ni Snow Badwa, ako si Dennis Principe. Siyempre sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita. Nilalang namin na kahit sa dyaryo, ito yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. At habang kayo nakikinig sa radyo ng NLEX Token Text, Yes. dahil nanonood kayo sa amin, at bago po ang ating second game, Rain or Shine versus Blackwater Sports Wow, maganda Elite. yan. Ito muna ang inyong paboritong Siyempre, PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Retired boxer Jerry Peñalosa humanga sa dedikasyong ipinapamala sa training camp ni Manny Pacquiao. Pure Food star Hotshots big man Ian Sangalang masasideline ng 5 hanggang 8 buwan sanhi ng ACL tear. Negosasyon para sa trade na magdadala kay point guard Marcus Teague sa Philadelphia 76ers. Gumugulong na. Hometown favorite Roger Federer pasok na sa quarterfinal ng Swiss Indoors. At American Power Buster Jessica Corda, solo leader sa opening round ng Blue Bay LPGA sa China. Yan ang mga headlines pa lamang. Detalye naman nag-umusok na sports balita. Narito na sa boxing. Kumpiyansan si former 2 Division World Champion paring Jerry Peñalosa na malalampasan ni Manny Pacquiao ang hamong isansalubong ni American Challenger Chris Algieri sa susunod na buwan. Ito'y dahil na rin sa magandang itinatakbuhan ng training camp ng Team Pacquiao sa Wildcard Gym sa General Santos City. Ang kabuang detalye ihatid ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Labis ang katuwaan ni retired boxer Jerry Peñalosa sa ipinapamalas na dedikasyon sa ensayo ni Manny Pacquiao. Sa kanyang pagbisita sa training camp ng Team Pacquiao sa Wildcard Gym sa General Santos City, nakita umano ni Peñalosa sa mga mata ng Pinoy champion ang importansya ng laban kontra American Challenger Chris Algieri. Nanonood ko last week, napanood ko yung sparring niya, ang ganda may marami pisang time, malayo pa, pero talagang nasa na siya, nasa timing na. So maganda, good news yun. Saka alam ni Manny na yung halaga nito sa Mayweather fight no? Oo, alam niya na malaking bagay na mag-perform siya na maganda ngayon. So talagang mas malapit na yung Mayweather na laban nila. Tiwala rin si Peñalosa na muling lalabas ang dating bangis sa ibabaw ng ring ni Pacquiao, lalo pat unti-unti na umanong nagbabalik ang kumpiyansa sa sarili ng 35-year-old Sarangani Fighting Pride na dumanas ng stunning 6-round knockout loss sa kamay ni longtime Mexican rival Juan Manuel Marquez noong 2012. Madaling laban kay Manny yun. Huwag lang magkumpiyansa, pero madaling kaya yun dahil alam na si Manny na kompleto Saka nakabalik na yung kumpiyansa niya after lumaban kay Marquez. Nakita natin sa last fight, talagang nagbalik na yung Manny Pacquiao Itataya ni Pacquiao ang kanyang WBO welterweight belt sa matchup kontra Algieri sa Cotai Arena sa Macau, China sa Nobyembre 23. Para sa PTV Sports,
Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa kaugnay na ulat, nais patunayan ni World Junior Welterweight Champion Chris Algieri na mayroon din siyang punching power. Ani Algieri mismong ang kanyang trainer at mga nakakasparing niya ang nagsasabi sa kanya na hindi kalakasan ang kanyang mga suntok. Ito anya ang nagbibigay sa kanya ng dagdag motibasyon para pag-igihan ng training bilang pagkahanda sa November 23 bout kontra Manny Pacquiao. Sa kanyang undefeated record at 20-0, 8 lamang ang pinatumba ni Algieri. Ngunit dagdag ni Algieri na hindi ito matibay na besehan para sukatin ang kanyang punching power. Aakyat ng timbang si Algieri sa paglaban nito kontra Pacquiao. Nakataya ang WBO welterweight ni Pacquiao sa kanyang 12-round showdown kay Algieri na gaganapin naman sa Cotai Arena sa Venetian Hotel sa Macau. Sa boxing pa rin determinado si Pinoy fighter AJ Bazooka Banal na patunayang may ibubuga pa siya sa ibabaw ng ring. Ito'y kahit pa 2 beses na siyang nabigo sa kanyang asam na maging world champion. Sariwa mula sa pag-ani ng second round technical knockout victory kontra Defrey Palulo noong Hunyo. Sasagupain ni Banal si Thai rival Maxasai Sitsaitong sa undercard ng History in the Making boxing show sa Waterfront Hotel and Casino sa Cebu City sa Nobyembre 15. Umaasa si Banal na muli siya mapapalaban para sa world title, kaya naman doble kayon siya sa ensayo para sa laban kontra Sitsaitong. Sasampa ng ring si Banal bitbit ang professional record na 31 wins, 22 by knockouts at 2 talo, habang ipaparada naman ni Sitsaitong ang kartadang 15 victories, 4 via stoppages at 5 losses. Lipat tayo sa basketball. Makapasok sa winning column ang target ng Rain or Shine Elasto Painters sa pagpapatuloy ng aksyon sa elimination phase ng PBA Philippine Cup ngayong araw. Yumukod sa San Miguel Beermen noong Martes ng gabi. Makakatapat ng Rain or Shine ang Blackwater Elite sa tampok na laro sa Big Dome mamayang alas 7 ng gabi. Narito ang report ng aking kasamang si Dennis Principe. Hindi apektado si Rain or Shine coach Yeng Giao kahit na hindi pa makapaglalaro si star guard Paul Lee na sa kanilang ikalawang laro ngayong PBA Philippine Cup. Ganap na alas 7 ng gabi sa Araneta Coliseum, haharapin ng E-Painters ang kapwa winless team na Blackwater Sports Elite. Absent mamayang gabi si Lee matapos mabanat ang kanang tuhod nito sa laro nila kontra San Miguel noong Martes. Ano lang sa isip ko, sabi ko ano ba to, parang meron na naman bang serious injury si Paul, no? Kakapirma lang niya. Pero nakita ko naman noong nakatayo na siya, although inakay-akay pa rin at binuhat, nung nasa bench siya, tinanong ko siya kung ano, sabi niya na overextend, no? At hindi naman siya nagpadala ng right away sa hospital. Yung trainer naman namin, overextension lang din ang sabi. So, at least hindi siya serious. Ani Giao, deklarado na ng kanilang team doctor na 1 linggo mawawala sa aksyon si Lee. Isa naman sa nakadagdag kumpiyansa kay Giao ay ang pagbalik ni Phil-American guard Gabe Norwood. Asam ng Rain or Shine na makabawi sa kanilang 87-70-90 feet sa Beermen. Samantala naglalaro ang sister team NLEX Road Warriors at Talk and Text sa mga oras na ito. Target ng NLEX ang ikalawang sunod na panalo matapos ang 101-96 win kontra Global Port, habang unang panalo ang inaasinta ng Texters matapos yumuko dito sa Hinebra noong linggo 101-81. Samantala, inaasang sa sideline naman ng 5 hanggang 8 buwan si Pure Food star hotshot slotman Ian Sanggalang. Ito'y matapos ma-diagnose siya na may ACL tear sa kanang tuhod. May report si Ms. Arian Malyari. Puno ng hinagpi si Pure Food star hotshots bigman Ian Sanggalang nang napag-alaman niya na may bahagyang punit ang kanyang ACL sa kanang tuhod. Ito'y dahil batid niya na kinakailangan niyang sumailalim sa operasyon, bagay na magbibigay sa kanya ng mahaba-habang layoff. Mahirap kasi unang injury ko parang ever since wala akong na-feel na ganito. So ayun, parang nananaginip ako na nangyari to. Parang bangungot lang, parang gano'n, yun ang gusto mo. Oo. Pero alam ko, mayroong dahilan to kaya nangyari to.
alam ko na may mas maganda o may mas mabuting mangyayari. Kailangan akong tanggapin eh. So, hindi na ako. Pero sa kabila ng dilubyong pinagdaraanan, tila nabubuhayan pa rin ang loob si Sanggalang dahil sa dasal at suporta ng kanyang mga fans. Sa lahat ng sumusuporta ng Pure Food at saka sumusuporta sa akin, maraming salamat. Sa ngayon, mawawala muna ako pero pagbalik ko para sa inyo, lalaban ako ulit. Ibibigay ko yung best ko. Basta isama nyo lang ako sa mga prayers nyo. Alam ko na kaya ko to, basta para sa inyo, gagawin ko yung lahat. Maraming salamat. Ang knee injury ay natamo ni Sanggalang sa isang rebounding play sa laban kontra Alaska Aces noong isang gabi. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang balita, naniniwala pa rin ang mga opisyales ng PhilCycling na mapapasama ang BMX sa mga events na lalaruin sa 2015 Southeast Asian Games. Ito'y kahit pa nauna ng inanunsyo ng Singapore organizers ang pagbakbak sa BMX sa kalendaryo ng 28th edition ng Biennial Regional Sports Fest. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Umaasa ang pamunuan ng PhilCycling na maibabalik ang BMX sa kalendaryo ng 2015 Southeast Asian Games. Ayon kay PhilCycling Executive Director Jojo Villa, marahil ay wala umanong malakas na BMX rider ang host Singapore, kaya tinanggal nila ang event sa listahan ng mga sports na lalaruin sa Biennial Regional Meet. Tinitingnan din na siyempre kung saan sila makakapag-take advantage kung sa sila mananalo ng mga gold. Cross country yun eh. Ngayon, kung wala silang malakas na rider, ayaw nilang mag-host ng BMX. Sabi nila mahal daw pagawa na track. Gayunpaman, naniniwala si Villa na may pag-asa pang mapabilang ang BMX sa Singapore Games, lalo pat may partisipante rin dito ang ibang ASEAN countries. Disadvantage din yan sa mga ASEAN countries na nag-develop ngayon para magkaroon din sila ng best rider sa BMX. Kaya pinupush din uli, pinag-uusapan yan sa Asian Cycling Confederation Management na ma-push through na magkaroon din ng BMX sa Singapore. Samantala, ibinalita naman ni Villa na patuloy pa rin ang preparasyon ng mga national pedal pushers sa ilalim ng patnubay ni American coach Chris Allison. Congressman Tolentino accept and hired Chris Allison to be as the meaning head coach or to monitor all disciplines. And he's expecting by experience na the more na madi-develop and at the same time matututukan lahat ng training. So, he will prepare a training program from now until the SEA Games. So we are hoping Chris will do everything for the Philippines, for the country. Although he's an American. Sa nakalipas na Asian Games, dinomina ni Phil-American Daniel Kaluwag ang BMX event, kaya't masasabing halos in the bag na sana para sa Pilipinas ang gold medal sa 28th edition ng SEA Games. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa football, nag-improve ang pwesto ng Philippine Ascals sa pinakauling world rankings na nilabas ng governing body na FIFA. Mula sa dating 134th place, umakyat sa 129th spot ang Philippine 11 sa kabila ng kawalan ng aktibong kompetisyon. Sa katunayan, minsan lamang nang sumalang sa friendly game ang mga Pinoy booters ngayong buwan at ito ay nang blankohin nila ang Papua New Guinea 5-0. Pero nakatakda nilang makarap sa tune-up ang Nepal sa Oktubre at 31 bago nila makatapat ang Thailand sa Nobyembre 10. Ito'y bilang preparasyon para sa pagsabak ng Ascals sa AFF Suzuki Cup sa susunod na buwan kung saan target nila na malampasan kundi man mapantayan ang kanilang semifinal finish noong 2012. Samantala, narito naman ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Judith Karingal, ang Sports Radio 918.
Malaki ang posibilidad na ma-acquire ng Philadelphia 76ers mula sa Brooklyn Nets si point guard Marcus Teague. Kanina ay napaulat na handang pakawalan ng Nets ang 6'2" dribbler kahit wala gaanong kapalit. Nakuha ng Nets sa serbisyo ni Teague noong nakaraang season at sa pinakahuling preseason game ng team ay pumukol siya ng 10 points at nag-issue ng 4 na assist. Sa NBA pa rin, day-to-day ngayon ang estado sa Phoenix Suns ni rookie forward TJ Warren. Ito'y matapos na magtamo siya ng fractured left thumb sa team practice. Sa kabutihang palad, minor lamang ang injury ng 6'8" cager at ng kanyang hinlalaki ay lalagyan lamang ng split. Si Warren ay hinugot ng Suns bilang 14th overall pick sa nakalipas na NBA draft at siya ay nag-average ng 5 points sa preseason games ng team. Sa men's tennis, buhay pa ang title bid ni hometown favorite Roger Federer sa Swiss indoors. Kagabi ay pinatalsik ng top-seeded Swiss Masters ang nakaduelong si Denis Istomin ng Uzbekistan 3-6, 6-3 at 6-4 tungo sa pag-abante sa quarterfinal ng carpet court event. Nag-struggle muna si Federer sa opening set bago siya nakabreak ng 3 beses sa sumunod na 2 set. Ang susunod na makakatapat ni Federer ay si fifth seed Igor Dimitrov ng Bulgaria. Target ni Federer na makasungkit ng pang-6 na titulo sa Swiss indoors. Sa women's tennis, buhay pa ang pag-asa ni two-time defending champion Serena Williams na makapasok sa semifinal ng WTA final sa Singapore. Ito'y matapos na gibain niya si Canadian youngster Eugenie Bouchard 6-1 at 6-1 sa kanyang huling asignatura sa Red Group kagabi. 5 beses na nakabreak sa laban ang top-ranked American upang tapusin niya ang group stage sa record na 2 wins at 1 loss. At para manatiling buhay ang title bid ni Williams sa season-ending tournament, kinakailangang huwag talunin ni Ana Ivanovic ng Serbia si Simona Halep ng Canada sa loob ng 2 set sa Red Group match ngayong gabi. At sa golf, inakupa ni Jessica Korda ang solo leadership sa unang araw ng aksyon sa Blue Bay LPGA sa China. Kanina ay pumalo ang 21-year-old American ng bogey-free 6-under-66 sa John Lake Golf Course upang lumamang siya ng 1-shot laban kina American Michelle Wie at Chinese star Shan Shanfeng. Humataw si Korda ng 5 birdies sa front 9 bago siya nagdagdag ng 1 birdie sa back 9. Punteriya ni Korda na makapagsubi ng 2nd LPGA Tour title ngayong season. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Uy, daming aksyon. Pero nagulat ako na hindi pala ganun kalakasan ang suntok ni Chris Algieri. Kung sinasabi ng coach niya at saka ng mga sparmates niya na no? Siya mismo nagsabi na even my trainer, even my sparring partners say, I don't punch that hard. But pwede din naman yun, parang para overconfident si Manny Pacquiao, kaya niya sinabi yun. Pwede rin. Kasi kung titignan mo, 8 knockouts lang in 20 wins. Pero sabi nga niya, hindi yun yung batayan. Ito na. Baka ito na. Ito na yung papatunayan ko na, ako matutulog. Siya yung matutulog. Maganda laban yan. Still, siguro mamaya, maganda yung inyong mga opinion. Pwede tayo, di ba? Via phone. Yes. Ay, share nyo sa amin kung anong tingin nyo yung laban ni Pacquiao, Algieri. Okay, laban ngayon, talk and text, NLEX. O yung laban mamaya, pwede natin pag-usapan. Predictions ninyo. Kung kailan babalik si Snow. Mga ganon. Prediction ninyo. Okay, di ba? Yan. At marami pang iba sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. Hola! Yes! Nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, PTV Sports. Yun. So, kwentuhan tayo, ha? At kayo naman na magbigay ng inyong mga expert opinions, analysis, and questions, pwede. Sumasagot kami ng mga tanong. At saka, syempre ang favorite natin, pwede tayo makipagkwentuhan sa kanila via phone calls. Via phone? Interactive? Yes. Ang ating, ano number natin, Meg? Syempre, it's 0919-447-0600 or i-Facebook nyo kami via facebook.com/PTV4Sports. At pakiusap, pagka po natawagan namin kayo, pakibaba po ang volume ng TV. Yung volume lang. Huwag nila pakinggan yung conversation natin via TV. Kasi meron kasi tayong mga viewers
gusto marinig yung boses nila. Oo, syempre na-excite. Actually, everyday naman, yung ating program, naka-upload sa YouTube. Doon nyo na lang pakinggan. Pwede rin nila i-download. Oo, kasi kung mag-feedback, yung boses nyo iba dating. Tama. Iba. So, ganun. Yan. So, ano unahin natin? Facebook or Stand tayo, yung unang tatawag, may feedback pa rin. No? So, call muna tayo. Di. Basa muna. Alright, from Facebook muna tayo from Michael Lovett. Sabi niya, Idol Dennis at Gandang Meg, pwede po bang maglaro para sa gila si Chris Newsome at Jordan Clarkson? Ano po team ni Mark Romero? At update po sa Chicago Bulls, pa-fansaya naman po sa inyong dalawa. Pabati po kami dito sa Giginto, Bulacan. Number 1 po show nyo dito. Thanks and more power. Well, ang alam ko si pangalan to, Jordan Clarkson. Asan na yun? Sino yun? Si Lovett. Si Lovett. Si Jordan Clarkson, hindi na pwede dahil kasi sa FIBA ngayon, kailangan yung iyong citizenship, kung dual ka man, kailangan before ka mag-16. Ma-declare mo na. Kaya diba, tama. Kita mo sina Cliff Hodge, sino pa ba? Sina Chris Ellis. Yung kanilang Philippine passport, beyond 16, kaya hindi sila pwede. Now, si Chris Newsome, tanong natin, saan na ba yun? Si Lovett. Wait lang. Mamaya natin. Saan na ba si Boss Ruben? Patawagin natin yung kanyang agent. Jordan Clarkson at saka si Chris Newsome. Sige, papatawagin natin yung kanyang agent na si Charlie D. Tawagan natin Ruben, si Charlie D. At kung pwede natin siyang ma-interview. At saka update daw kay Mark Romero. Sige, si Mark Romero. Alamin din natin. Sige, basa ka muna habang inaantay natin si Charlie D. From Michael Guevara, sabi niya, good PM po sa hari ng Kagwapuan, Dennis. Prinsipe lang ng Kagwapuan. Pwede and sa Reyna ng Kagandahan. At crush kong si Meg Yazon. Ask ko lang po kung totoo bang naglaro si Willie Miller sa isang paliga sa Marikina, yung The League Invitational. Nakakapanghinayang kasi kung bakit di siya naglaro sa kahit anong team sa PBA, lalo pat dagdag ang teams. Parang Initchepuera Yung Barako Bull na yan, nahuli niyang team. Dapat isinama sana siya sa ipa-dispersal kaysa ilaglag siya. Ano ba kasi ang basihan doon? Dismayado talaga ako doon at sa mga pamunuan ng lahat ng teams. Magsisisi kayo sa huli, 2-time MVP, ilalaglag pa. God bless na lang Cannot be reached. So, medyo may passion siya about it na. Ayan. Okay, well, si Willie Miller, nabalitaan nga natin yun, naglaro dun sa yung liga nung kanilang mayor, si Mayor Del, si Mayor Del, basta yun. Tapos, yung sa dispersal, kasi actually kahit na walang dispersal, naging free agent naman itong si Willie Miller, which means pwede siya mag-sign up with any team. So, with that in mind, isipin mo, ibig sabihin, hindi interesado yung Blackwater or yung Kia. Pero yun nga, parang na-disappoint siya na bakit nga walang kumuha sa kanya. 2-time MVP. Oo. Meron daw mga nagsabi sa kanya na, Willie, daan ka, parang try out, gano'n. Di ba sabi nga ni Miller, nung na-interview natin one time dito na, magta-try out, alam niyo naman yung laro ko. Hindi naman ako bata. Diba? Yan. Tanggap muna tayo ng caller. Meg? Yes, hello. Good afternoon, PTV Sports. Ano pong pangalan nila? Si Nico po. Nico. Oo. Nico. Tigasan si Nico. Narinig ko na. Novaliches. Ikaw ba yung kahapon? Opo. Uy, galing Ikaw yung nanalo ng ticket din ba? Ay, di po ako ng ticket Gusto ko rin sana Ay, naku, wala si Snow Gusto ko rin Kinuha niya yung ticket, wala dito Okay lang po, At least, nakakatawag ako sa inyo. Ayan, sige. Nico, anong may paglilingkod namin sa'yo? Yes, that's your question. Update na po sa laro ng Ginebra kung kailan po. Update sa laro ng Ginebra, Nico, bukas, kalaban nila yung team ni Manny Pacquiao, Kia Sorrento. Anong oras? Bukas, ang alam ko, 5:00, yung game tomorrow. Saan yung laro nila?
sa Binyan. Ay, hindi. Lucena ata. Teka, check nga natin. Teka ha, para to be sure, Nico ha, i-check natin. Okay, sige, meron ka ba ibang tanong, Nico? Yung bagong jersey po nila, kailan po nila ilo-launch yun? Ano yun? Yung bagong uniform nila, kung kailan po mamibili. Yung uniform. Yung Hinebra ba to? Hinebra? Wala, yun na yun. Nico, kasi ang alam ko, yung midway or during the tournament, hindi ka basta-basta pwede magpalit ng uniform eh. Ba't hindi mo type yung uniform ng Hinebra? Ano po? Hindi mo nila type? binago? Kasi po mga uniform ano ba makakabili? Oo. Oh, sorry. Akala ko tinatanong mo yung ano eh. Yung kung magpapalit or what. Pero Nico, si Paring Snow kasi may kaibigan sa sa Axel. Sila yung gumagawa ng uniform. So probably pagbalik ni Paring Snow, baka meron tayong update. Akala ko po Titans po yung sa Axel. Titan sila. Titan yung Titan kanilang yung uniform. Yung kanilang official na gumagawa ng kanilang uniform, Titan. Na pagmamayari ang alam ko ni Coach. Yes. Jeffrey Carriazo. Or one of the owners. Pabati na lang po ako. Sige, go ahead, Nico. Bati ko yung mga taga Iloilo sa San Miguel, mga family ko dyan sa San Miguel, mga pag-Mercado, yung mga pinsa ko dyan sa school. Yun lang po, salamat. Okay, maraming salamat sa'yo, Nico. Tawag-tawag lang, ha? Sige po, salamat. Ayan, si Nico. Okay, sige. Right, balik tayo sa Facebook from Prince Carlo. Sabi niya, Sir Snow, magandang Meg, Poging Dennis. Ako po, si Prince Carlo o Benito Bustos po. Paano ko po makukuha yung ticket ko po na all-in ni Iverson? Pupunta po ako dyan para po makuha ko po yung 2 tickets ko po. Ito po number ko, 09 yun. Sige. Paring Snow, I'm sure nanonood yan ha. Yung kay Yes, Prince Carlo, natin to. bata ko yan Yes. ha. Kailangan mabigyan natin ng ticket yan. Alam ko na, kunin na natin yung ticket ni Prince. Oo, para kay Prince Carlo. Ayan. Yes. Tapos yung game bukas ng Hinebra, yun nga, sa Lucena gagawin. Alas 5. Alam ko live yan sa sa TV5. Okay, isa pang basa tapos call tayo ulit from Angelo Espina. Sabi niya, hi Sir Dennis at Crush Meg, tanong lang po, pwede po bang maglaro sa PBA o national team yung mga foreigner na dito na pinanganak or dito na lumaki? Pakibati po yung Espinas at Napao family dito sa Camarin, Caloocan City. Get well soon, Pogeng Snow. Ayan, well, yung mga foreigner, Angelo, yun nga, yung basehan sa FIBA is passport. Kung sila citizen dito, siguro pwede kung may passport. Kasi like, ang example dyan talaga ay itong si Coach Alex Compton. Dito pinanganak yan, pero yung mga parents niya, foreigner. Pero kita mo, hindi naman nakapaglaro sa PBA. Nakapaglaro siya sa PBA as import ng Rain or Shine. So, kahit dito siya pinanganak? Oo. Naglaro yan, import dito. Hindi pa ba considered citizen na siya kung dito na siya pinanganak? Hindi. Well, hula ko lang siguro probably si Coach Alex, baka yung kanyang citizenship at that time, naging American for quite some time. Ewan ko lang ngayon kung Philippine. Maganda tanong natin siguro, one of these days kay Coach Alex Compton, ano yung naging sitwasyon niya? And, yun nga, ano yung status ng mga foreigners na dito pinanganak? Oo. Kasi ang alam ko, passport lang naman eh. So if they are given passport, pwede siguro. So pwede silang mag-apply ng passport nila, tama? Before merong 16 ganun years old. Merong mga ganun situations. Philippine passport. Diba? Yun. Okay. Pwede rin included din pag dual citizen ka. Pag dual ka na. Yun. Basically, Filipino citizen. Pag dual, ka na. Okay, alright. Sa call tayo. Okay. Hello, good afternoon, PTV Sports. Sino po sila? Hello? 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 Saan ba volume ito? Hello? Naka-speaker na. Para ko pakilakas ng boses. Yun. Ha?
Narinig ko naman. Partner, ng TV mo ba naka-ano? Baka pwedeng pababaan yung volume. Hello, Sir Benny. Hello, sino to? Hi. Hello, Mr. Dennis. Respect. Si Bench? Bench. Ano tanong mo, Bench? Sino pabordo po? Sino, ha? Sino pabordo po? Ano? Sino ang... Sino pabordo? Teka, isa pa. Dahan-dahan, Brad. Sino pabordo? Si Rob. Teka nga, hindi nga. Mag-usap na nga tayo. Rob. Sandali, ha? Hello, partner. Ito. Hello? Yes. Sino to? Jerome Abordo. Ayun. Okay. Jerome! Ang layo, Rob. Pare, nandiyan ka lang pala. Oh, Jerome, napatawag ka. Kanina pa tayo naantay, ah. Ano yung tatanong mo? Balik daw? Fans ka ng Ginebra. Fan lang. Kambal ba kayo? Sino? Rudy Hatfield. Sige. Jerome, subukan mo nga. Isa pa uli. Anong tanong mo? Tanong ko lang po kung nakapaglaro pa sa Ginebra si Rudy Hatfield. Kung makakalaro si Rudy. Wala, Jerome. Si Rudy Hatfield nag-retire na. As well as si Junti Valenzuela. Si Junti ngayon nagko-coach dyan sa may Cebu. Ayan, okay? Okay po. Yan. May tanong ka pa? Wala na po. Okay. Sige, Jerome, maraming salamat, ha. At tatawag ka ulit, ha, pag meron kang tanong. Okay po, sige. Bait-bait ni Jerome. Napakahaba ng pasensya niya. Kahit na hindi natin maintindihan, alam beses natin tinanong. Okay lang na ulit-ulitin niya. Very good, very good. Sige, mabait na mga callers natin. Eto na, si Charlie. Okay. Hello, Charlie. Charlie, may tanong kami, ha. Nasa TV ako ngayon, eh. Nasa TV ako ngayon, meron lang itatanong, ha? Kung maglalaro si Chris, sinensor ba? Huwag kang mag-alala, safe ito, ha? Sige, standby, ha? Ayan. Okay, so, siya mismo tumawag sa atin, si Mega Agent Charlie D. Charlie, good afternoon. Good afternoon. Labang televiewers. Yes, Charlie, si Meg kasama natin dito, Meg Shoson. Hi, good afternoon. Okay. Charlie, meron na nagtatanong kung si Chris Newsome daw ba ay eligible to play for the national team? Pati si Clarkson. Actually, hindi na. Hindi na? Siya eligible. Okay, bakit kaya, Charlie? Kasi doon sa ruling nga na dapat 16 years old ay naging Filipino citizen na siya. Ayun. So, yun, tama yung sinagot din natin. Now, may idea ka ba about Jordan Clarkson kung bakit hindi siya pwede? Kasi it's the same rule. Kasi yung FIFA rule na ngayon, lahat kasi ng born outside of the mother country mo, and then gusto mong maglaro for the national team, kailangan may age 16, nakapamili ka ng citizenship. Yun, tama tayo. Ayun pala yun. So, Charlie, tanong ko na rin, if ever totally na rin pinag-uusapan natin, meron din kasi nagtanong, actually same din naman, na yung bang mga foreigner, like si Alex Compton, dito pinanganak, sila rin ba ay pwede? Or papasok dun sa yung ruling na dapat by 16, whether bahala na yung country siguro. Basta by 16, meron kang passport na Pilipinas, pwede kang maglaro. Yes, actually, ang pinagbabasihan kasi doon yung passport. So, passport. Yung foreigner is born here, and then he ought to... So, magiging naturalized na siya eh. Diba? So, if, kung maaga siyang na-naturalized, so that means he will be eligible to play for the national team. Pero yung pagiging naturalized mo, based on you being born dun sa bansa na yun, are you counted as one naturalized player? I don't think so. Kasi ang
basis kasi yung yung citizenship mo eh. Citizenship. It's not by blood eh. Oo. Ayun, okay. So kumbaga si Coach Alex Compton, kasi yun ang perfect example, di ba? Yung parents are foreigners. So kung siya ay pinanganak dito, ang naging Philippine citizen, pwede siya maglaro for the Philippine team. Yeah, actually, kung pinanganak siya dito noon, although kasi depende kasi sa sa constitution ng bansa mo sa pinanganak kung eligible ka to get a Philippine to get a passport or not. Ayun. So lahat nakadepende talaga sa passport. Yes. Ayan, okay. How about, may tanong pa, Charlie. Isa pa si Meg, ha? Meron po bang update kay Mark Romero? Kanino po? Mark Romero, kung may team na po ba ito? Sinong Romero? Si Mark Romero. Hindi ko pinala. Oo nga, may player bang Mark Romero? Siguro i-search natin, ha? Michael, standby ka lang, ha? In the meantime, Charlie, maraming salamat at naririnig ko nandiyan ka ngayon sa PBA, nanonood ng game. So, thank you for your time, Charlie, ha? Okay, thank you very much. Ay, Charlie, sino lamang? Yes. Lamang ang Soccer Text 73-55, end of the third. 73-65 or 55? 73-55. 55. Oh, malala kayo naman. Okay, very good, Charlie. Maraming salamat. Mabuhay ka. Okay, thank you. Alright, Mega Agent Charlie D. So tama yung sinagot natin kanina, no, na ganun nga. Nakadepende sa passport, and if bago mag 16 years old, dapat nakapili na siya kung anong citizenship niya. Doon naman kung sa mga foreigners. Oo, ayan. So, alright. Sino ba si Mark Romero? Ngayon ko lang narinig yan. Nire-research ko, pero ano siya, meron nga. Sino yan? Hindi, singer yan eh. Okay, mamaya na. Basketball player tayo. Pabitin na question bago tayo mag-break. From Obet Bulan, sabi niya, gandang hapon, Idol Dennis at gandang Meg. Tanong ko lang po kung may nilulutong trade ngayon. At tanong ko lang din po kay Idol Dennis kung anong team niya sa PBA. Pa-update na rin po kay Dylan Ababu. Thanks po and more power sa show nyo. Pabati naman po ang Bulan family na laging nanonood ng #1 PTV Sports. Yan, sa PBA meron akong team. Yan ang mamaya ay ibubulgar sa PBA. Sa aming pagbabalik, dyan lang kayo. At nagbabalik ang PTV Sports. Ayun, nakita ko na si Mark Romero ng FEU, and he was drafted last Kia. Sensya na, Mark. Mark. Si Lovett, di ba? Yes. Kasi medyo yung college hindi natin masyado nasundan eh. Okay. And bago tayo magbasa, Meg, mula kay Ronald Tubid. Yes. Ayan, binabati namin ang point guard nila ni James Yap na si Errol Di Patillo. Yan, taga Iloilo. Birthday niya ngayon. Yes, happy birthday. And happy birthday, Errol. Oo. Okay. Yan. Okay, sige. Tawag na tayo. Caller mo. Yes. Teka, yung favorite team ko raw. May team daw ako sa PBA. Ang teams ko dalawa. Yung team ng governors at saka team ng commissioner. Ayun ang mga teams ko. Napaka-safe. Okay, so caller. Yes, hello. Magandang hapon, PTV Sports. Sino po sila? Hindi ko marinig. Ojo. Hello? Hello? Ay, teka, sandali. Hindi pala naka-loudspeaker. Ayan, hello? Yes, hello. Magandang hapon. Ano pong pangalan nila? Si Kali. Kali! Yay! Si Kali. Ha? Kani? Yung taga-Marawi ito kagapon. Oh, taga-Marawi. Si Kali. Yes. Oh. Kali! Anong may paglilingkod namin sa'yo? Sa mga players po ng PBA, sinong player ang maraming championship? Ang player? Magandang tanong yan siguro, hula ko lang sino ang pwede? Simon Fernandez? Nakailan na ba ang championship? Sino? Atoy ko? Teka, i-research natin, Kali, yung magandang tanong yan, kung sino yung pinakamarami. Kasi ang #1 team, San Miguel. Okay, at meron doon Grand Slam. Ako, feeling ko lang baka Simon Fernandez. Hula ko lang, pero alamin natin, magre-research tayo. Kali, may tanong ka pa? Opo, kasi lahat ng tanong ko, nag-research ka pa, sir. Ano yun?
kahapon. Oh, syempre, kailangan nating ipagtanong yan. Ayaw ka naman magmarunong. Eh. Oo. Sige, Gali, ano ba? Sinong nakapasok na baby Muslim, wala pa, di ba? At iba si Ramir, hindi pa kung anong tribo niya, o Muslim, mananap, di ba? Oo. Kasi alam ko, yan sa amin yan sa Marawi. Saan sa? Sa Marawi, si Baser. Taga Marawi ba si Baser? Hindi ko alam yun. Pinagtanong natin yan, di ba? Nung kay Danny, hindi rin may clear eh. Wala, hindi pa kami. Hindi rin sure. Hindi sure eh. Sige, may tanong ba, Kali? Ano po? Sa ngayon, bukod kay Alan Davis, sa ngayon, player ng PBA ngayon. Hello, ano yun, Kali? Ano yun tanong mo, Kali? Yung PBA player ngayon, sino yung pinakamalaking karera niya? Sino? Sinong player ang malaking karera? Di si Alan K. Dick, 79 points. Okay, Alan K. Dick. Paul Alvarez. Okay. Okay, Gali. Babati na lang po. Sige, go ahead, Gali. Binabati ko po ulit yung anak ko, si Aina, si Mujiba, saka si JR, at saka yung asawa ko, si Yanira, at saka itong kasama kong si BBP Lainan. Assalamualaikum. Yan, okay. Assalamualaikum. Yes. Maraming salamat, Ang sweet ni Kali, May nagsabi daw from John Ray de la Cruz, Mark Romero sa St. Benil. St. Benil. FEU siya, tapos St. Benil. St. Benil. Okay. From Juan Yoso, sabi niya, gandang hapon mga idol. Tanong ko lang po kung anong meaning ng mandatory timeout sa PBA, tsaka bakit po nawala ang PCU Dolphins sa college basketball at nasa na po si Ray Allen. Tingin niyo po ba chance ng Miami Heat ngayong NBA season? Thanks po mga idol. More power po sa inyo. Pabati po ang mga taga Noveleta, Cavite. Okay. So, ano ba yung tanong niya? Yung PCU, medyo nagkaroon ng issue yan eh. Nagkaroon ng issue sa sa NCAA. And then, ano pa isang tanong niya? Yung kay sige, kaya mo yan. Sige, nawala tayo. Ano ba yung tanong niya? Okay, eto. Ayon sa aming researchers, may researcher tayo rito eh. Nag-research. Kay Ramon Fernandez. Yung nga nag-abot sa akin, may alikabok pa yung yung kamay dahil galing sa libro. Teka allergic ako eh. Mon Fernandez, tama tayo. 19 championships. Ayan. Tama-tama sa number niya, 19. Ayan. So, Don Ramon, El Presidente, Mon Fernandez na... Tsaka tinatanong din ni Yoso na ano daw meaning ng mandatory timeout sa mandatory. PBA. Dito parang ako, ang ko lang parang sa TV kasi para talagang merong specific time na kailangan tumawag ng timeout yung parehong team. So, mandated sila, kumbaga. And ang ko para sure na merong pumasok na yun eh. Yung sa TV aspect. Pero tinatanong din niya, update kay Ray Allen? Ray Allen, sa ngayon, wala pang team ata si Ray Allen eh. Pero check natin because sa ngayon ongoing yung mga tune-up games. So, wala ko nakikitang pa kay Ray Allen. May caller tayo. Yes, hello. Good afternoon, PTV Sports. Ano pong pangalan nila? JJ po. Si J? Opo, J po, J. Okay. Ano yun? Si J? J po, J. J. Okay, J. Sige, J. Go ahead. Tanong ko lang po, nasa na si Maki Escalona? Asa na si Maki Escalona? Kanina lang. Hindi. Ngayon, walang team si Maki. Ito yung point guard, di ba? Na kaliwete ito. Ang alam ko eh. Si Maki Escalona. Magtanong tayo sa mga agent kung merong nakakaalam kung nasan ngayon si Maki Escalona. Pero alam ko yung last team nito Air 21 eh. No? So Jay, no? Jay, magtatanong kami kung nasan na si Maki. Bakit kayo? Kaibigan mo si Maki? O favorite player mo? Kasi po, dating Ginebra po siya eh. Pansto ko ng Ginebra. Nag-Ginebra siya. Ang Ginebra, tama, Ginebra fan ka ba?
Apo. So, namimiss mo na si Maki Escalona. Number 5, di ba, si Maki? Number 5 po. Number 5, tama? Apo. Ayun. Sige, tanong natin, ha? Okay po. Thank you po. Thank you. Okay, maraming salamat. Si Ray Allen, wala pang team up to now. Oo. Alright. Sige, magtanong tayo about Maki Escalona. Ayan. Sige, basa pa. Facebook tayo from Kevin Dunyo. Sabi niya, hello PTV Sports. Sana magkakaroon ng pagbabalik PBA team ng Coca-Cola Tigers at Tanduay Rum Masters. Pati ang Barako Bull Energy ay magiging Red Bull Barako sa PBA 2016 season. Thanks sa panonood ko ng PTV Sports. Okay, well, yung Coke, alam naman natin ano yun management decision, kung bakit nawala. Yes. And ayaw naman talaga nila umalis. Talaga, ayaw nila umalis eh. Who knows, diba? You can never tell kasi, diba dati Meralco, meron, nawala, ngayon bumalik. Diba? Sino ba mga bumalik? Siguro ito rin yung pag-maintain nila ng membership nila sa PBA. Diba may kalakihan din naman talaga yung fee eh. Mabigat din. Pero may balita pa na baka meron pang pumasok na mga teams yung for dating next teams. season. Hindi, baka bago na. Yes, hello, good afternoon, PTV Sports. Ano ba? Hindi, nabasa mo na yan. Ito muna, caller tayo. Hello po, anong pong pangalan nila? Erwin po. Carl? Ha? Bali, ko lang, comment ko lang, idol na, Pare, isi lang. Pare ko, hello. Isi lang. Sino sila? Sino ka? Erwin po. Ay. Jerwin? Erwin Tulfo? Hindi. Hindi. Sige. Joke lang. Erwin, go ahead. Anong tanong mo? Hindi, ko lang, sana bigyan ng konting playing time si Mike Cortez na kasi, si Danny Ay. Danny Ay, Daniel Defonso. Sila sa games Hindi. Sayang naman mo. Alam mo, Erwin, si Mike Cortez, galing sa injury, no, sa tuhod. Actually, last season for Air 21, for Meralco. Teka, Meralco di ba? Doon pa lang, meron ng injury. So, ngayon, okay naman siya. At, yun ang problema kaya before, hindi siya nakakuha ng playing time. Now, si Danny Ay, tignan natin sa Meralco, kung sakali, no, baka mabigyan ng pagkakataon. Okay, Erwin? Ba't tayo dumapit? Sige, go ahead. Sige. Batiin ko lang lahat ng fans ng PTV Sports yung nauna, tsaka yung nanonood lagi yan, idol. Idol ka yan, idol Dennis, tsaka si Snow Batman. Lahat kayo dyan, mabuhay kayo dyan. Yan, maraming salamat din sa iyo, paring Erwin. Thank you. Hindi Tulfo. Salamat, idol. Lagi yung nanonood ng PTV Sports. Lagi siyang nanonood ng PTV Sports. Sige, very good. Diretso mo na hanggang news at 6 para updated ka rin sa mga tunay na balita. Sana rin, idol, makalaro na si Idol Vini Alapag para maano naman yung PMP. Okay, sige, makakarating sa mga coaches yan. Minsan nanonood dito sa ating program, ha? Okay, yan. Maraming salamat, Erwin. Okay, next. Balik tayo sa Facebook from Ian Hernandez. Sabi niya, gandang Meg, tanong ko lang po, may trade ba magaganap sa SMB? At may team na ba sina Twin Semerad at Carperal at Pinto? Prince Caperal. So far sa SMB, ngayon wala pa. Pero di ba may mga malulutong trade in the near future? Pero kung anong mga teams involved? Pupulutanin. Yung Semerad, maglalaro na yan. Nasa NCAA. Kaya hindi pa makapaglaro sa Barako and Global. Si Carperal at saka Pinto. Si Pinto ganun din, nasa NC rin. At saka si Caperal. Kaya relax lang kayo. Ano yan? Yes. Pirmado yan sa PBA. Okay, dapat na tayo na oras. Bye-bye time. Ang bilis, no? Oo nga 10 bits. Diretso pa ako ng PBA. Yun ang maganda. Siyempre, magpapasalamat ako kay Mr. Amis Tumang ng Amazing Playground, Sir J. Lucero for Hookup Watches, Sir Josel Dossi ng Ever Bilena and Bobson Jeans, California View, St. Luke's Medical Center, Dr. MJ Tarzan Zen Institute, Frank and Marcel Graphics, and of course, My Cherry Box. Okay, una-una sa lahat, salamatan ko kayo lahat ng mga nanonood. Siyempre sa lahat ng ating mga callers, sa ating mga nagbigay ng message sa Twitter.
at Facebook. Siyempre sa aking wife Queenie, love you. Prince Zian, Prince Zoe, Ate Brenda, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau. Kay Joseldo Guzman ng Globe, maraming salamat. Mr. Joseldo C. Amis Tumang ng Amazing Playground, maraming salamat. At sa lahat ng aming mga supporters dito sa ating program, kundi dahil sa inyo, wala kami rito. Yan. Okay, so standby lang po kayo para sa mga pinaka-maiinit at pinaka-credible na mga balita. News at 6, iatid sa inyo ni Ralph Obina at Miss Cathy San Gabriel. Pansamantala, ako po si Dennis Principe. Megs Yozon. Snow Badwa, get well soon and be back next week. So, News at 6, pasok.